pong tanungin si dating Pangulong Duterte, no, tungkol doon sa kanyang pagkakakilanlan, pati ho yung kanyang date of birth. Sabi ho ni Judge, no, thank you very much. As a preliminary point, very well, thank you Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance. Appearance, hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor it is a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. So, klaro yun. Sinasabi po, sa wikang Pilipino, anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin yan, hindi pa po simula ng trial, hindi pa magpe-presenta ng mga ebidensya, hindi pa rin natin pag-uusapan kung may yung confirmation of charges, yun nga pong pagsusuri, kung may sapat na ebidensya para ituloy ito pong paglilitis laban sa dating Pangulong Duterte. Dahil yan po ay isinet on a different date. Mga kapatid, ang binabanggit po dito ni Judge Motok, ano po, sabi niya rito, no? In accordance with itong mga provision ng Rome Statute, ano po, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. 3 punto, mga kapatid, ha? Firstly, the chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. Ayun. Panchito, pag-step, Panchito. Sana tama po ang aking translation, ano? Okay. Oo. Una, kailangan maipaalam doon sa inaakusahan na ito yung kaso na alam niya na ito yung kaso na Okay, sinasabi po ni Judge Moto sa kanya. Sige, tama naman, baby, no? Oo, na ito yung kaso na inihahabla sa'yo, na isinampa sa'yo. Dapat alam nung inaakusahan. Opo, na yung pong arrest warrant na ito, mga kapatid, ano po, ay naipaliwanag sa kanya kung anong mga kaso ang kanyang kinakaharap. Second, the chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statutes. Na ang kanya pong mga karapatan ay naihayag sa kanya. Naipaalam po dito po sa akusado, ano po, sa respondent. And third, the chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges here. Yan na. Yung pangatlo. Ang pangatlo ay para lang magtakda ng araw kung saan magsisimula na mismo, yung pong trial dito po sa kanyang kasong kinakaharap. Okay. The chamber notes that your counsel, sabi ho dito, Mr. Duterte, filed 2 motions. One in relation with today's hearing, and you may be aware that these 2 motions have not been accepted by the chamber because of the nature of today's hearing. So may mga motion po kasi, di ba, na may binabanggit po doon on record si former ES Medaldea na ikinidnap itong kliyente ko. So sinasabi niya, hindi pa natin tatalakayin yan ngayon, basically. Okay, ano ho bang isa sa mga importante po dito? Sabi po dito, no? Okay. Sabi po ng ni Judge Moto. Alright. Okay. You have the right to remain silent. Sinabihan po ni Judge Motok, si Ginoong Duterte, and you cannot be forced to testify against yourself or to confess guilt. You can also make statements in your defense without making an oath. In addition to any other disclosure provided for in the statute, ito ho yung medyo main meat dito, ha. Ito yung kakaiba kumpara po sa ating pong sistema ng mga trial na nangyayari po involving criminal cases. Ano sinasabi po dito? Ito yun, ha. The prosecutor must disclose to you as soon as practicable evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, or that could undermine the credibility of the evidence against you. Abay, in-oblig sa kanila pong panuntunan doon, obligado ang prosecutor na ibigay ang lahat ng hawak niyang ebidensya laban sa inaakusahan, ebidensya, maging yung ebidensya na maaring magpapawalang sala sa kanya. Napakaklaro po ng mga salitang ginamit dito ni Judge Motok. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges.
challenge the evidence presented by the prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Yung sinasabi ko kanina. So basically po, mamaya hingi tayo po ng ilang pang mga paliwanag doon sa prosesong dadaanan nito. So dito ho mga kapatid, kinlaro na po nila ang dahilan ng naturang hearing, ano lamang ang sakop noon, at ang sinasabing lahat ng karapatan ay igagawad doon sa inaakusahan. Kasama na ang kanyang karapatan doon sa pagkakaroon ng tamang informasyon sa lahat ng ebidensyang hawak ng prosecution, kasama na ang mga sinasabing posibleng mga ebidensya para siya mapawalang sala. Saan mo naman nakita ang ganung uri ng proseso? Exactly. Ibang-iba sa ICC. The prosecutor must disclose to you as soon as practicable evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt. Mitigate, bawasan ang iyong pagiging, ang iyong guilt, ang iyong pagkakasala. Or that could undermine the credibility of the evidence against you. Napakalinaw po na sinasabi ni Judge Motok. Pinaalam na po doon sa akusado. Okay, sige. Professor? Hindi naman, dito sa Pilipinas, maitanong ko na, sinasabi ng ilan na pag hindi ito inaksyonan ng Pangulo, kung hindi ipauhuli kung sakali, kung may arrest warrant man, ito pang maging dahilan na ikababagsak nila kung makabalik ang mga Duterte. May mga Bakit ganyan. nawala ba mga Duterte? Nandiyan pa rin naman sila. Hindi na masyado in power Sino ngayon. ba vice-presidente ng Pilipinas? Vice President Sara Duterte pa rin. Okay. So nandiyan pa rin sila? Nandiyan pa rin naman sila. Pero di ba hindi mo nga masyado maramdaman ang power nila ngayon? Unlike nung ang Pangulo ay ang kanilang tatay. Of course. Iba talaga pag ikaw ang presidente. Correct. So yun ang sinasabi. Pag hindi yan ginawa ni PBBM, baka yan pa ang maging during his term, kapag mawala kayo dyan sa pwesto, lintik lang ang walang ganti. May mga ganong haka-haka naman. At may sinasabi din nga siguro yung iba... Baka tutuhanin ni VP Sara sinasabi niya. Baka ipahukay talaga. Hindi. Yung sinasabi din nga ng iba na total naman, kinakantsawan ka na weak leader, patunayan mo dito na hindi ka weak leader. Yan, isa pa yan. Unahan mo na agad ako, hindi pa ako tapos eh. Correct. Pinatapos kita eh. Pero patuloy mo lang ng konti sa gitna, baka maputol tayong dalawa na tayong content. Sige. Sinasabi nyo na weak leader, eto, di ba? Dahil sa, kasi hindi ka na member ng ICC, pero member ka ng Interpol. May paraan pa rin eh. Sa totoo lang, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Correct. Di ba? Parang impeachment lang. Forthwith, proceed with the trial. Forthwith. Bilis, di ba? Mabilis. Agad-agad. Immediately. Pero hindi iba ang dahilan. Di ba? Within reasonable time. So talaga, ba't tayo napunta dyan? Ito muna. Dumami sila ulit, Sabi ko sa'yo Ang tamang oras ngayon, ay tinanggal yung 3 empleyado ng Office of Transportation Security na umano'y nasangkot dito sa quote, tanimbala unquote. Kasi nga po, hindi rin po natin alam nga talaga kung meron bang tinaniman ng bala. Kasi yung pong lumantad at nagreklamo nga na stress na senior kasama yung kanyang anak sinasabi na hinahanapan sila nung basyo ng bala daw. Basyo, di ba sinasabi? Oo. Basyo. Wala naman nakita. At wala din tayo nakita, di ba? Meron bang inilabas na na picture o x-ray na may bala talaga? May pinakita na x-ray na picture ng x-ray yung mga empleyado, pero dun sa picture hindi rin malinaw kung bala ba'y nandun eh. In-upload din ito nung ginang mismo. Okay, sige. Kasi nga po, itong isyong ito patay na to eh. Di ba? Tanimbala. Itong isyong ito at ang mga Duterte supporters talaga namang ipinapangalandakan niya na si Tatay Digong lang ang nakapatigil daw niyan, di ba? Hindi ho naman natin may tatanggi yun, right? Opo, natigil yan. Yan tanimbala na yan. Kaya nga po dati, lumakas ang negosyo noong wrap sa airport, di ba? Hoy, totoo po yun yung ira-wrap mo yung iyong bagahe. Para ka masigurado, anti-tanimbala
Opo, ibabalot mo ng plastic. Pahirapan mo yung sarili mo, nagbakasyon ka para hindi ka ma-stress, pero bago ka pa lumabas ng bansa, na-stress ka na. Kinakabahan ka, di ba? Kinakabahan ka na baka mabiktima ka. So, nung panahon na yun, para di mabiktima ang mga tao, binabalot po nila. Di ba? Nang matindi. Meron dong provider nun. Yes. May corner dun. Yes. Na para maging secured ka rin sa mga tampering sa iyong bagahe. Parang nakaka-insulto, di ba? pag may airport na gano'n, parang nakaka-insulto naman ito. Oo, sinasabi kasi dito Sige, sa balitang anyway. to, yung kay Miss Adele. Ang pangalan nito si Miss Ruth Adele, 69 years old. Nag-post po siya sa social media. Sinasabi ng 3 security officer na pumunta sa kanya na meron daw nakita sa x-ray scanner na bullet shell sa kanya pong bagahe. Bawal ba rin ang possession ng basyo ng bala? Doon sa, I have to refresh itong aking kaalaman dito sa itong sa firearms and explosives comprehensive law na ito, no? Bawal ba rin ba ang humawak ka ng basyo o ng bala? Anyway, sige po. So sinasabi po kasi sa kwento rito, meron daw nakita pero hindi daw pala sa kanila. Oo, na bagahe yun. Anyway, so nagkaroon po ng press con si Secretary Vince at ang order daw po niya ay tanggalin sa pwesto. Palagay ko po ito ay hindi po ura-uragang tanggal kasi nga, as usual, may due process. At kung ito ho ba ay mga regular na empleyado, ito ba ay contractual, wala pa po tayong impormasyon. But definitely po, itong mga ito ay hindi po lumulon ng dollar. Kasi ibang... Banlasa ng dolyar. Pero nangyari yun. Nangyari din po yan. Naalala nyo? Caught on cam din po yun. Kinain, di ba? Hindi chocolate. Oo. US dollar. Ang kinain niya po ay yung pong dollar. Kasi nga nagkakaipitan na dahil sa nawala yung dollar doon sa bagahe. Oo, nilulun yung dollar. Ninuya-nguya muna, saka nilulun. Mahirap namang lununin yun ng ganun. So, pagpasok mo niya, ngunguya-nguyain mo muna yan. Para lumambot. Oo. O yung mga ganitong issue dito. Ibaba ang texture ng $100. Hindi pa ako nakakatikim. So far, hindi pa. Huwag nyo kakainin ng pera. Though dito po sa atin, may mga kumakain talaga ng pera at walang kabusugan. Hindi ba? Sobra ka. Bakit? Kumakain talaga ng pera. Literal. Sobra ka naman. Hindi naman nila kinakain ng pera. Ano? Dino-Diyos lang nila ang pera. Mas matindi yun Ito nga usap-usapan ngayon, trending po ito. Kinakabahan na naman tuloy ngayon ng mga dadaan dyan sa airports natin. Sabi, uso na naman ba yung ganyang klase ng Yung ganyang klase na eksena, uso na naman dyan? Hindi ko masasagot yan. Oo. Dahil so far naman, baka naman ito lamang isolated case. Always isolated anyway, case. So ang